The Holy Bible. Reading Plan, 17th day, Tagalog version. Genesis chapter 43 to 44, Psalm chapter 24, and Galatians chapter 1. Genesis chapter 43. Bumalik sa Ehipto ang mga kapatid ni Jose. Ika-43 kabanata. Lumala ang taggutom sa Kanaan. Naubos na ng pamilya ni Jacob ang pagkain binili nila sa Ehipto. Kaya inutusan ni Jacob ang mga anak niya. Bumalik kayo roon sa Ehipto at bumili ng kahit kaunting pagkain. Pero sumagot si Juda sa kanya, "Binalaan po kami ng gobernador na huwag na po kaming magpapakita sa kanya kung hindi po namin kasama ang aming kapatid na si Benjamin. Kung pasasamahin po ninyo siya sa amin, babalik kami roon para bumili ng pagkain. Pero kung hindi po kayo papayag, hindi po kami magpapakita sa kanya kung hindi namin kasama ang aming kapatid." Sinabi ni Jacob, "Bakit binigyan niyo ako ng malaking problema? Bakit ipinagtapat niyo pa sa gobernador na may isa pa kayong kapatid?" Sumagot sila, "Kasi po lagi niya kaming tinatanong tungkol sa pamilya natin. Nagtanong siya kung buhay pa ba ang aming ama at kung may iba pa po kaming kapatid. Kaya sinagot po namin siya. Hindi po namin inaasahan na sasabihin niya sa amin na dalhin namin sa kanya ang kapatid namin. Kaya sinabi ni Juda sa kanilang ama, 'Ama, pumayag na po kayo na isama namin si Benjamin para makaalis na po kami agad at makabili ng pagkain para hindi po tayo mamatay lahat sa gutom. Igagarantiya ko po ang buhay ko para kay Benjamin. Singilin po ninyo ako kung ano man ang mangyari sa kanya. Kung hindi po siya makakabalik sa inyo ng buhay, sisihin po ninyo ako habang buhay. Kung hindi po tayo nagsayang ng panahon, 2 beses na sana kaming nakabalik." Sinabi ng kanilang ama, "Kung ganoon, umalis na kayo. Magdala kayo sa mga sisidlan ninyo ng pinakamagandang produkto rito sa ating lugar para iregalo sa gobernador ng Ehipto, mga gamot, pulot, pampalasa, pabango, at mga bunga ng pistasyo at almendro. Doblihin ninyo ang dala ninyong pera dahil dapat ninyong ibalik ang perang ibinalik sa mga sako ninyo. Baka nagkamali lang sila noon. Isama ninyo ang kapatid ninyong si Benjamin at bumalik kayo agad sa gobernador ng Ehipto. Naway hipuin ng makapangyarihang Diyos ang puso ng gobernador para mahabag siya sa inyo at ibalik niya sa inyo sina Simeon at Benjamin. Pero kung hindi sila makabalik, tatanggapin ko na lang ng maluwag sa kalooban ko." Kaya nagdala ang magkakapatid ng mga regalo at dinoble rin nila ang dala nilang pera. Pagkatapos, umalis sila papuntang Ehipto kasama si Benjamin at nakipagkita kay Jose. Pagkakita ni Jose na kasama nila si Benjamin, inutusan niya ang tagapamahalang alipin, "Dalhin mo ang mga taong ito sa bahay. Magkatay ka ng hayop at magluto, dahil magtatanghalian sila kasama ko." Sinunod ng tagapamahalang alipin ang utos sa kanya. Kaya dinala niya ang magkakapatid sa bahay ni Jose. Natakot ang magkakapatid nang dinala sila sa bahay ni Jose. Dahil inisip nila, baka dinala tayo rito dahil sa perang ibinalik sa mga sako natin noong una nating pagparito. Baka dakpin nila tayo at kunin ang mga asno natin at gawin tayong mga alipin. Kaya nakipag-usap sila sa tagapamahalang alipin habang nasa pintuan pa lang sila ng bahay. Sinabi nila, "Ginoo, sandali lang po. May sasabihin lang po kami sa inyo. Pumunta po kami rito noon para bumili ng pagkain. Nang papauwi na po kami, nagpalipas kami ng gabi sa isang lugar at doon namin binuksan ang mga sako namin at nakita po namin sa loob ang perang ibinayad namin para sa mga pagkain. Narito, ibinabalik na po namin. Nagdala pa po kami ng karagdagang pera para bumili ng pagkain. Hindi po namin alam kung sino ang naglagay ng pera sa mga sako namin." Sumagot ang tagapamahalang alipin, "Walang anuman iyon. Huwag kayong matakot. Ang inyong Diyos na Diyos din ng inyong ama, ang siyang sigurong naglagay ng perang iyon sa mga sako ninyo. Natanggap ko ang bayad nyo noon." Pagkatapos, dinala niya si Simeon sa kanila. Pinapasok ng tagapamahalang alipin ang magkakapatid
sa bahay ni Jose at binigyan ng tubig para makapaghugas sila ng kanilang mga paa. Binigyan din niya ng pagkain ang kanilang mga asno. Inihanda ng magkakapatid ang mga regalo nila kay Jose habang hinihintay nila ang pag-uwi nito, sapagkat sinabihan sila na doon magtanghalian sa bahay ni Jose. Pagdating ni Jose, yumukod sila sa kaniyang harapan bilang paggalang at ibinigay nila ang kanilang mga regalo. Kinamusta sila ni Jose. Pagkatapos nagtanong din siya, "Kumusta ang ama ninyong matanda na binanggit niyo noon sa akin? Buhay pa ba siya?" Sumagot sila, "Buhay pa po si ama at mabuti pa naman po siya." Pagkatapos, yumukod silang muli sa kanya bilang paggalang. Pagkakita ni Jose kay Benjamin na kapatid niyang buo, sinabi niya, "Ito ba ang bunsong kapatid ninyo na ikinuwento niyo noon sa akin?" Sinabi niya agad kay Benjamin, "Naway pagpalain ka ng Diyos." Pagkatapos, mabilis na lumabas si Jose dahil naiiyak na siya sa pangungulila sa kapatid niya. Pumasok siya sa kanyang silid at doon umiyak. Pagkatapos, naghilamos siya at bumalik sa kanila na pinipigil ang kanyang nararamdaman. At nagutos siya na ihanda na ang pagkain. Iba ang mesa na kinainan ni Jose. Iba rin ang kinainan ng kanyang mga kapatid. At iba rin ang sa mga Ehipsyo na doon din na nanghalian, sapagkat hindi kumakain ang mga Ehipsyo na kasama ang mga Hebreyo sa isang mesa, dahil kasuklam-suklam iyon para sa kanila. Nakaharap kay Jose ang mesang inuupuan ng kaniyang mga kapatid. Nagtitinginan ang magkakapatid, dahil nagtaka sila na magkakasunod ang pagkakaupo nila sa mesa mula sa panganay hanggang sa bunso. Hinainan sila ng pagkain na galing sa mesa ni Jose. Pero ang ibinigay kay Benjamin na pagkain ay 5 beses ang dami kaysa sa iba. Nagsikain sila at nagsiinom kasama si Jose. Genesis chapter 44. Ang nawawalang kopa. Ika-44 na kabanata. Samantala, inutusan ni Jose ang tagapamahalang alipin sa kanyang bahay. Sinabi niya, "Punuin ninyo ng pagkain ang mga sako ng magkakapatid ayon sa kanilang makakaya, at ilagay sa mga sako nila ang perang ibinayad nila. Ilagay ninyo ang aking kopang pilak sa sako ng bunso kasama ng perang ibinayad niya sa pagkain." Ginawa ng tagapamahalang alipin niya ang sinabi ni Jose. Kinabukasan, maagang umalis ang magkakapatid na dala-dala ang kanilang sako. Hindi pa sila nakakalayo sa lungsod nang sabihin ni Jose sa kanyang tagapamahalang alipin, "Bilis, habulin mo ang mga taong iyon, at kung maabutan mo sila'y sabihin mo sa kanila, bakit masama ang iginanti ninyo sa mabuting ipinakita namin sa inyo? Bakit kinuha ninyo ang kopa na iniinuman ng aking amo at ginagamit niya sa panghuhula? Masama ang ginawa ninyong ito." Naabutan ng tagapamahalang alipin ang magkakapatid, at sinabi niya ito sa kanila. Sinabi nila sa tagapamahalang alipin, "Paano po ninyo nasabi iyan? Imposibleng gawin namin ang bagay na iyan. Alam nyo rin na mula sa Kanaan ay dinala namin pabalik sa inyo ang perang nakita namin sa aming mga sako. Kaya bakit magnanakaw pa kami ng pilak o ginto sa bahay ng amo ninyo? Kapag nakita nyo ang kopa na iyan sa isa sa amin, patayin nyo siya at magiging alipin nyo kami." Sinabi ng tagapamahalang alipin, "Sige, kapag nakita ko ang kopa sa isa sa inyo, ay magiging alipin ko siya, at ang matitira sa inyo'y walang pananagutan." Kaya nagmadaling ibinaba ng bawat isa ang mga sako nila at binuksan ito. Agad na hinanap ng tagapamahalang alipin ang kopa sa mga sako, magmula sa panganay hanggang sa bunso, at ang kopa ay nakita sa sako ni Benjamin. Nang makita ito ng magkakapatid, pinunit nila ang kanilang mga damit sa sobrang kalungkutan. Muli nilang isinakay sa asno ang mga sako nila at bumalik sa lungsod. Nang dumating si Juda at ang mga kapatid niya sa Ehipto, naroon pa rin si Jose sa bahay niya. Pumasok sila sa bahay at lumuhod sa harapan ni Jose. Sinabi ni Jose sa kanila, "Ano ba itong ginawa ninyo? Hindi nyo ba alam na marunong akong manghula? Kaya wala kayong maitatago sa akin." Sinabi ni Juda,
Mahal na gobernador, wala na po kaming ikakatwiran pa sa inyo at hindi po namin masasabi na hindi kami nagkasala. Ang Diyos po ang siyang naghayag ng aming kasalanan. Ngayon, lahat po kami ay alipin na ninyo. Kami at ang isa na nakitaan ng kopa. Pero sinabi ni Jose, hindi ko magagawa iyan. Kung kanino lang nakita ang kopa, siya lang ang magiging alipin ko. At makakauwi na kayo sa inyong ama ng matiwasay. Nagmakaawa si Juda para kay Benjamin. Lumapit si Juda kay Jose at sinabi, hinihiling ko sa inyo, mahal na gobernador, na kung maaari pakinggan niyo ako. Huwag sana kayong magalit sa akin. Kayo na gaya ng paraon. Tinanong niyo kami noon kung mayroon pa kaming ama at kapatid. At sinagot po namin na may ama pa kami na matanda na. At may bunso kaming kapatid na ipinanganak sa kanyang katandaan. Sinabi po namin na patay na ang kapatid niya at siya na lang ang naiwan sa kanilang magkakapatid na buo. At mahal na mahal po siya ng aming ama. Sinabi rin po namin na dadalhin namin siya sa inyo para makita niyo rin siya. Sinabi namin sa inyo na hindi maaaring iwanan ng bunsong kapatid namin ang aming ama dahil baka ang pag-alis ng kanyang anak ang siyang ikamatay niya. Pero sinabi niyo po sa amin na huwag kaming magpapakita sa inyo kung hindi namin kasama ang aming bunsong kapatid. Ang lahat ng ito'y sinabi namin sa aming ama noong umuwi kami. Hindi nagtagal sinabi ng aming ama na muli kaming bumalik dito at bumili ng pagkain. Pero sinabi po namin sa kanya na makakaalis lang kami kung kasama namin ang aming bunsong kapatid. Dahil hindi kami maaaring magpakita sa inyo kung hindi namin kasama ang bunso namin. Ito ang isinagot niya sa amin. Alam niyo naman na 2 lang ang anak ko sa asawa kong si Raquel. Ang isa'y wala na. Maaaring niluray-luray siya ng mababangis na hayop. At hanggang ngayon hindi ko pa siya nakikita. Kung kukunin niyo pa ang isang ito na naiwan sa akin, at kung may mangyari sa kanya, baka mamatay ako dahil sa sobrang paghihirap ng aking kalooban. Kaya ang buhay po ng aming ama ay nakasalalay sa buhay ng kanyang anak. Kung uuwi kami na hindi namin siya kasama, tiyak na mamamatay sa kalungkutan ng aming ama na matanda na. Itinaya ko ang aking buhay para sa kanyang anak. Sinabi ko po sa aking ama na kung hindi ko maibabalik sa kanya ang kanyang anak, ako ang dapat sisihin habang buhay. Kaya mahal na gobernador, ako na lang po ang magpapaiwan dito bilang alipin ninyo sa halip na ang kanyang anak. At payagan nyo na lang po siyang makauwi kasama ng mga kapatid niya. Hindi po ako pwedeng umuwi nang hindi kasama ang anak niya. Hindi ko po kayang tiisin na makita ang masamang mangyayari sa aming ama. The Book of Psalm, chapter 24. Ika-24 na kabanata. Ang Diyos ang dakilang hari. Ang buong mundo at ang lahat ng naririto ay pag-aari ng Panginoon. Itinayo niya ang pundasyon ng mundo sa kailaliman ng dagat. Sino ang karapat-dapat umakyat sa bundok ng Panginoon? At sino ang maaaring tumungtong sa kanyang banal na templo? Makatutungtong ang may matuwid na pamumuhay at malinis na puso, ang hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at ang hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Pagpapalain siya at ipapawalang sala ng Panginoon, ang Diyos na kaniyang tagapagligtas. Iyan ang mga taong makakalapit at sasamba sa Diyos ni Jacob. Buksan ninyo ng maluwang ang mga lumang pintuan ng templo, upang makapasok ang Haring Makapangyarihan. Sino ang Haring Makapangyarihan? Siya ang Panginoong malakas at matatag sa pakikipaglaban. Buksan ninyo ng maluwang ang mga lumang pintuan ng templo, upang makapasok ang Haring Makapangyarihan. Sino ang Haring Makapangyarihan? Siya ang Panginoon na pinuno ng hukbo ng kalangitan. Tunay nga siyang Haring Makapangyarihan. The Book of Galatians, chapter 1. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galasya. Unang kabanata. Mula kay Pablo na isang apostol, kasama ang lahat ng kapatid dito. Ang pagka-apostol ko ay hindi galing sa tao,
o sa pamamagitan ng tao, kundi sa pamamagitan ni Hesukristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay sa Kanya mula sa kamatayan. Mahal kong mga kapatid sa mga iglesia diyan sa Galacia, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. Inialay ni Kristo ang sarili niya para sa mga kasalanan natin, ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Ginawa niya ito para mailigtas tayo sa kasamaan nitong kasalukuyang mundo. Purihin natin ang Diyos magpakailanman. Amen. Iisa lang ang magandang balita. Nagtaka ako dahil ang dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Bumaling kayo sa ibang magandang balita na hindi naman totoo. Ang totoo, walang ibang magandang balita. Nasabi ko ito dahil may mga taong nanggugulo sa inyo at gusto nilang baluktutin ang magandang balita tungkol kay Kristo. Sumpain nawa ng Diyos ang sinuman, kami o maging isang anghel galing sa langit, na mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa ipinangaral namin sa inyo. Sinabi na namin sa inyo noon at muli kong sasabihin, kung may mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa tinanggap ninyo, sumpain siya ng Diyos. Huwag ninyong isipin na ang nais ko ay malugod sa akin ng tao. Hindi, ang nais ko ay malugod sa akin ng Diyos. Kung ang ikalulugod ng tao ang hinahanap ko, hindi ako tunay na lingkod ni Kristo. Paano naging apostol si Pablo? Gusto kong malaman ninyo mga kapatid na ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo ay hindi gawa-gawa lang ng tao. At hindi ko rin ito tinanggap o natutunan mula sa mga tao, kundi ipinahayag mismo sa akin ni Hesukristo. Alam naman ninyo ang dati kong pamumuhay noong kasapi ako sa relihiyon ng mga Hudyo. Inusid ko ng lubos ang iglesia ng Diyos at sinikap ko itong lipulin. At tungkol naman sa pagsunod sa relihiyon ng mga Hudyo, nahigitan ko ang marami sa mga kaedad ko dahil tapat kong sinunod ang mga tradisyong nanggaling pa sa mga ninuno namin. Ngunit sa awa ng Diyos, bago pa man ako ipanganak, pinili na niya ako at tinawag upang ihayag sa akin ang kanyang anak para maipangaral siya sa mga hindi Hudyo. Nang mangyari ito, hindi ako sumangguni kanino man. Hindi rin ako pumunta sa Jerusalem para makipagkita sa mga naunang naging apostol kaysa sa akin. Sa halip pumunta ako sa Arabia at pagkatapos ay bumalik ako sa Damascus. Pagkatapos ng 3 taon, pumunta ako sa Jerusalem para makipagkita kay Pedro. 2 linggo akong namalagi sa kanya. Wala na akong nakita pang ibang apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoo ang lahat ng sinasabi ko sa sulat na ito at alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos pumunta na ako sa Syria at Cilicia. Nang panahong iyon, hindi pa ako personal na nakikita ng mga iglesia sa Judea na kay Kristo. Nabalitaan lang nila na ang dating umuusig sa kanila ay nangangaral na ngayon ng tungkol sa pananampalatayang sinikap niyang puksain noon. Kaya pinapurihan nila ang Diyos dahil sa ginawa niya sa akin. The Holy Bible. Remember, the Word of God is alive. He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and comment. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there. Please share this video.